Hi, magandang araw po sa inyong lahat. For our second reading of the day, sorry po. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Ako po ay wala sa ating usual na studio dahil ako po ay nagre-recharge ng energy, no? Kaya ako po ay nasa isang probinsya at ako po ay magre-recharge ng energy. For the meantime, kakarating ko lang din po dito. Sabit lang po For the meantime, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading. At yung kaninang first reading natin bago po kayo tumalon dito po sa ating second reading of the day. Okay? Bili na po tayo ng 20 cards, I mean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Huwag niyo pong skip to. Ito po ay kumukuha po tayo ng energy, kaya huwag niyo pong i-skip ito, no? For your first card, this is about searching for purpose, no? Siya po ay nagtataka kung bakit siya po ay nakarealize na siya po ay nagbago na, pero parang meron pa rin daw po sa kanyang nagpaparamdam, no? O may nararamdaman pa rin po siyang ibang energy, no? Sa totoo lang po, ang taong pong ito ay nakakaramdam ng matinding kaguluhan sa isipan niya. Hindi niya po alam bakit all of a sudden ito po ay medyo, ayan na naman, nagpapagulo na naman po sa kanyang isipan, Hindi niya po maintindihan na tapos na daw po siya sa ganyan, pero bakit ngayon may gumugulo na naman po sa kanya. Pinipilit po siya ay ilayo sa iyo, pinipilit po siyang ilayo sa iyo, pinipilit po siyang magkamali sa iyo, at pinipilit po niyang masaktan ka, pinipilit po siya ng damdamin niyang masaktan ka ulit. Maybe may gumagalaw po sa taong ito at talagang hindi niya po maintindihan dahil na-realize niya na po ang worth mo at lahat po ng ginawa niya sa iyo, ay nagtataka po siya ngayon bakit bigla-bigla all of a sudden ang taong ito po ay nakakaramdam ng matinding dagok sa ngayon, maybe talagang gusto po ay wag kayo magkaroon ng closure at hindi kayo magkaayos ng tuluyan, maging incomplete kayo. Talagang ang tao pong ito ay maybe ginagalaw, pinapagamot, or ginagayuma po, talagang ginugulo po yung kanyang isipan. Nakakaramdam po siya ng para po siyang nagmi-midlife crisis, para po siyang gulong-gulo at hindi niya po alam kung ano po ang gusto niyang gawin sa sarili niya, Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang nararanasan sa ngayon, Ito rin po ay may loss, grief, and self-pity. Nakakaramdam po siya ng self-pity sa ngayon, Yung ayaw na po niya ulit mawala ka sa buhay niya, ayaw ka na po niya ulit saktan, pero hindi niya po maintindihan bakit daw po ginugulo ka pa rin daw po
ng kanyang, bakit parang ginugulo pa rin daw po siya ng kanyang isipan, ano? Talagang hindi po siya makapag-focus sa iyo at talagang binibigyan po siya ng comparison or talagang gusto po na maybe ito po ay mga dati nitong nakarelasyon, no, na talaga pong ginagalaw yung energy niya, no? Ayaw pong matahimik siya at ayaw niya pong for some of you, ayaw niya po maging happy kayong dalawa at talagang ginugulo ka. Ang person na gumagawa nito sa tao mo ay hindi masaya sa buhay niya at hindi po siya nakarecover, no? Very possessive ang taong ito at sa totoo lang po ay gagawin niya lahat, wag lang po kayong maging masaya at ikaw po ay maging magulo. There is lack of balance, no? Hindi niya po mabalanse yung kanyang damdamin at ang kanyang puso, no, sa ngayon at yung isipan niya na bakit daw po parang may nagpo-force po sa kanya na maging magulo ang kanyang isipan, ano? Exhausted and fatigue ang tao pong ito ay nakakaramdam ng pagkabagabag or talagang exhausted po siya sa mga nangyayari, no? Nilalabanan niya po ng utak ang kanyang puso at talagang kinakampihan niya dapat ng kanyang utak, yung kanyang puso na wag magpadala sa mga ganito, pero sa totoo lang po siya po ay nahihirapan, ano? There is this abundance, no? Talagang pag lalo na po pag kayo ay may blessing o kayo ay masaya, guguluhin at guguluhin po kayo nito. There is this punishment and excess pride, no? Gusto niya pong sabihin ang lahat ng ito sa iyo, gusto niya pong sabihin lahat ng nararamdaman niya, pero ayaw niya pong hindi niya po masabi sa iyo. Parang may conflict po at frustration na naglalaban deep inside this person, ano? Siya po ay nahihirapan. At talaga naman po sa nakikita ko, itong taong ito ay hindi titigil sa mga, yung gumagawa po nito sa inyong person ay hindi po titigil hanggang hindi po siya nananalo. Kaya po merong fear, confusion ang person nyo ngayon, hindi niya po maintindihan bakit daw po nagkakaganyan siya ngayon, no? Pero nilalabanan niya po, there's willpower, desire and manifestation, gusto niya pong labanan. Pero minsan po talagang siya ay nadadala. Dala na rin po ng matinding pagkabagabag, no? Natatrap po siya, no? Self-victimization, natatrap po siya sa sarili niya at talagang sa nakikita ko po ay talagang wala pong direksyon ang taong ito, no? Hindi niya pa po alam kung paano niya po ito lalabanan. Pero siya po mismo ay nakakaramdam na meron po sa kanyang gumagalaw. No, gusto pong magrebelde siya, gusto pong mag-away kayo, at gusto po niya parang magsakripisyo ka po ulit, no? Sa totoo lang po ay talagang meron po itong dinadala-dala ngayon, ano? Ang dami niya pong unresolved issues, emotional baggage, na hindi niya po maipaliwanag sa sarili niya, no? Kaya kahit na minsan, for those of you na kinausap mo na to, na nag-usap na kayo, minsan kahit naiintindihan o naintindihan niya po yung point of view mo, nung kinausap mo siya, ay parang hindi niya po ito maisabuhay, no? Para po siya ay gulong-gulo at talagang meron pong katigasan ng ulo niya na hindi niya po maipaliwanag. There is this stubbornness, no? Talagang antigas ng dibdib, antigas ng ulo kasi hindi niya po malabanan yung energy, no? Kaya ang tao pong ito ay nakakaramdam ng sadness, depression, and negativity, no? Talagang hindi niya po masabi, hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin. There is this false success and living beyond means, no? Ito pong taong ito, sa totoo lang, lahat po ng pinapakita niya ay yung panglabas na anyo, hindi niya po masabi sa iyo yung totoong emotions niya, yung kanyang pakiramdam, hindi niya po talaga masabi-sabi sa ngayon, no? Puno po siya ng overwhelming feelings, no? And sa nakikita ko po, very disorganized po ang taong ito sa ngayon, ano? Puno po siya ng stress, burnout, and restlessness. Talaga pong may pagkapagod po ang taong ito. At sa nakikita ko ay patuloy po yan
sa mga susunod na panahon, ano? There is this anxiety, trauma, and hopelessness, no? Talagang na-anxiety po ang taong ito, no? Yan. Hindi niya po alam kung paano niya lalabanan ang ganitong pakiramdam. Ayaw na po niyang magkaroon kayo ulit ng broken relationship, broken family, shattered dreams. Gusto naman po niyang iayos kung ano man po ang dapat ayusin, no? The Tower, ganyan po kagulo ang damdamin nito, ganyan po kagulo ang buhay na hinaharap niya at hindi niya po maintindihan bakit po niya kailangan bumalik sa ganyang sitwasyon. Puno po siya ng galit sa dibdib niya. There's anger, there's argument. Talagang sa nakikita ko po ay hindi po ito matatahimik sa mga susunod na araw pa, no? Talagang sa nakikita ko po ay mas magiging magulo at mapro-frustrate pa po itong taong ito sa mga susunod na panahon dahil po sa matinding pagkabagabag or paggulo ng kanyang isipan. Hindi niya po alam kung hanggang saan po, pero makakaramdam pa rin po siya ng matinding emotional loss and emptiness, no? Hanggang hindi po siya tinatantanan nito, ay talagang sabi ko po sa inyo, talagang matindi po ang dadanasin nitong taong ito. At sa mga susunod na araw, hindi niya po mapapaliwanag para po siya makakaramdam ng pagpapanik, no? Kahit kausapin mo po ito, tatahimik lang to dahil siya po mismo hindi niya maramdaman kung bakit siya nagiging failure at natatalo sa ganitong mga sitwasyon. Ayan po ang second reading of the day nyo. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang emosyon nyo or inyong feelings sa ating reading sa araw na ito. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y, Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Nilagay ko din po sa unahan yan ang fake account ng Lady Elena na kung saan po ay nang-i-scam ng tao, nag-hack ng tao. Ako po ay nasa Pilipinas. Wala po ako ngayon sa Amerika. And kahit nasa Amerika po ako, wala po akong PayPal account at hindi po ako nagsisend sa inyo ng link na kung gusto niyo po akong makita ay i-open niyo po yun. Mag-ingat po kayo sa mga ganyan. At sinasabi ko nga po sa inyo ay kung gusto niyo po akong marinig, ako po ay pwede niyong tawagan o pwede ko po kayong kausapin kung kayo po ay desidido pong magpa-reading po sa akin. Again, no, sasabihin ko po sa inyong lahat na hindi po talaga ako si Karen Davila. Ang dami po sa mga comment minsan na kung ako daw po ba ay si Karen Davila na nagtatago kaya o hindi nagpapakilala. Hindi ko po alam kung kaboses ko ba talaga siya, pero siguro pareho lang po kaming paos. Pero hindi po talaga ako si Karen Davila. Ako po ay si Lady Elena. Okay? And to all my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At salamat, salamat, salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta sa ating channel. At nakita niyo naman po, no, kahit nasaan ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. No? Maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo. At asahan niyo po na hindi ko po kayo bibiguin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day para sa ating mga street lolos and lolas, kung saan ang ating mga street elderlies na lolos at lolas ay pinabayaan na po ng kanilang mga pamilya. Yan po ulit ang tutulungan natin on March 1 and 2, or March 1 or 2, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. And please, no skipping of ads. Sabi ko nga po sa inyo, tulong nyo na po yan sa ating mga elderly. And ang aking lagi pong bilin sa inyo is just to
live one day at a time, no? Kalimutan nyo muna po ang lahat ng okasyon na darating sa buhay nyo. Just focus on today. Gising po kayo sa araw na to. You do 3 things that will make you happy for today. And then you sleep tonight and wake up tomorrow. Ganun po ulit. Focus lang po kayo sa araw na yon. At huwag nyo muna po isipin yung mga birthdays na parating. Birthday niya, birthday mo, Valentine's Day, at kung ano-ano pa po, no? Kaya, sana po ay maging masaya po kayong lahat sa araw-araw. And believe me, one day you will realize nakasurvive ka na po. Just forgive yourself, be grateful that we are still alive, na malakas pa po tayo, at may chance pa po tayong bumawi sa ating mga sarili. Okay? And you have to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng person nyo or binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Konting-konti na lang po, and we are now at 19,000 subscribers. Maraming salamat po. At one day, ibibigay po sa atin ang silver button na ating minimiti-miti. Okay, God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. And I will be back for our third and final reading. Maraming salamat po, and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po, bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa. At maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya, at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.